Isang tumatangis na ina ang humarap sa media matapos kumpirmahin ng Ateneo de Manila University ang isang trahedya. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Dalawa sa kanilang student athletes ang nasawi sa isang team building activity sa Tipaculao, Aurora. Isang saglit lang ang pangarap ng aking anak. Winasak nila. Kaya, ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? Kinilala ang mga nasawi na sina Rene Claire Baterbonia, 19 na taong gulang at MVP ng 2025 palarong pambansa. At si Divine Adili, 21 taong gulang na foreign student athlete mula Nigeria. Naging maugong sa social media ang sari-saring espekulasyon na di umano hindi lang simpleng pagkalunod ang ikinamatay ng dalawa. Ang nabuong tanong, totoo nga bang may nakakamatay na training na pinagdaanan ang mga biktima? Nitong Lunes, June 8, naging balang sports community sa balitang pumanaw ang dalawang manlalaro mula Ateneo sa gitna ng isang team building activity. Marami ang nagulat dahil kaluluwas ng halos ni Rene Baterbonia mula Agusan del Sur. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang atleta ay ang iwan iyong pamilya upang habulin ang iyong mga pangarap. At nakatakdang maglaro bilang miyembro ng Blue Eagles ng Ateneo. Mabay na. Pagtalong. Bet. Yeah. Pero kasabay nito ang mga haka-haka sa sanhi ng kanilang pagkamatay. May kumalat kasi na screenshot na pinagsuot umano ng ankle weights ang mga student athletes habang nag-swimming na posibleng naging dahilan kung bakit sila nahirapang lumutang. Mailan din kung may question kung may kinalaman ba ang hazing o initiation rites sa insidente. Dagdag pa rito ang muling paglitaw ng mga lumang interview ng mga dating Blue Eagle players. So, grabe siya magpa-training. Oo, Grabe talaga. patayan Iba sa Patayan talaga. Sa naturang interview, binalikan nila ang kanilang tila military-style bootcamp sa Aurora kung saan ang dati nilang kakampi na si G.Y. Babylonia ay muntik nang malunod at kinailangang sagipin ng head coach na si Tab Baldwin. Ang isa sa kasama sa interview na si Anton Asistio nirepost ang pahayag ng isa ring dating manlalaro ng Ateneo. Ayon sa kanya, purong conditioning at team building lamang ang layunin ng training camp at walang katotohanan ang mga akusasyon ng hazing o initiation. Pinasinungalingan niya rin ang kumakalat na mayroong umanong ankle weights na sinuot ang mga biktima. Sa huli, nakiusap si Asistio na huwag nang i-spill ang kanilang mga lumang interview. Samantala, ayon sa initial findings ng pulisya, walang nakikitang foul play at purely accidental ang pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Ito pong insidente na ito ay talaga pong purely accident. So natural accident po yung pangyayari. Hindi po talaga inaasahan at wala po tayong, sa ngayon, wala po tayong nakikitang foul play. Sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan yun. Wala rin daw na-recover na timbang o anumang ankle weights sa nakasuot sa biktima. Tinanong namin kanina, tinanong ko coach to coach kung ano, sabi nila walang weights na. Panawagan ng Police Regional Office 3 sa publiko na huwag na magpakalat ng walang basehang espekulasyon at hayaan ng otoridad na tapusin ang investigasyon. Pero ang pamilya ni Baterbonia hindi kumbinsido. Laki po yun sa Agusan. Kaya marunong yan lang mangon. Sa hiling ng pamilya ni Baterbonia, isa sa ilalim sa isang autopsy ang labi para malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay. Samantala, iuuwi sa Nigeria ang mga labi ni Divine Adili. Sa isang pahayag, sinabi rin ng Ateneo na nauunawaan nila ang bigat ng pagluluksa at ang mga katanungang bumabalot ngayon sa kanilang komunidad. Patuloy na tutulong ang pamantasan sa mga pamilya, team at coaching staff upang matukoy ang buong katotohanan sa likod
ang sakuna. Sa gitna ng pagsasanay, disiplina at sportsmanship, paano nga ba natitiyak ang kaligtasan ng bawat batang atleta? Dahil sa huli, hindi lang ito usapin ng kompetisyon o ng sports, kundi ng mga pangarap na hindi dapat nagwawakas sa trahedya. Ako po, si Aris Galang, ang inyong bigating digital reporter para sa FYP, for your perspective. Everything I was doing was standing by my side, and now you're gonna be with me for the last ride.